Ako po si Dr. Jafar Said, isang doktor galing sa Mindanao. Pinapaalala ko po na ang laman ng video na ito ay inihanda ko po. Gayunpaman, kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mainam pa rin po na magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor. At dahil magsisimula na tayo, pwede po ba paklik ng subscribe at like button? Wala po kayong kawalan sa pag-click pero mapapangiti niyo po ako. Ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 na prutas na makakatulong sa pag-detox ng inyong mga kidney at makakapagpabagal ng paglala ng chronic kidney disease o CKD. Isa sa mga prutas na tatalakayin natin ay tumutulong sa pag-iwas ng mga komplikasyon ng CKD. May prutas din na tumutulong sa glomerular filtration rate at daloy ng dugo sa kidney. Isa rin sa mga prutas ay ang sikat na sikat sa buong mundo bilang pang-detox sa kidney. May prutas din na pampaiwas ng UTE at nagpapababa ng creatinine sa dugo. Meron din mga nagpapatunaw ng mga kidney stones. At mga prutas na hindi lang para sa kidney, nakakatulong din sa gout, cancer at sakit sa puso. Ngunit take note, hindi lahat ng prutas ay ligtas sa lahat ng yugto ng CKD. Ang ilan ay mataas sa potassium at posibleng makasama kung malala na ang inyong CKD sa stage 4 hanggang 5 dahil ang sobrang potassium ay hindi kayang ilabas ng may sakit na kidney at maaaring magdulot ng seryosong problema sa puso. Kaya habang tatalakayin natin ang bawat prutas, sasabihin din natin ang ligtas na dami at kung kailan ito dapat ilimit o iwasan. Tandaan na kahit magaganda ang prutas na ito, iba-iba ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ugaliing sumangguni sa inyong doktor para sa angkop na dieta para sa inyo. Ang una natin tatalakayin ang prutas ay may pectin na tumutulong umiwas sa mga komplikasyon ng CKD. Prutas number 1, mansanas. Unang-una sa listahan ay ang mansanas. Paboritong prutas ng marami. Hindi lang ito madaling baunin, ito rin ay punong-puno ng benepisyo para sa mga may sakit sa kidney. Ang mansanas ay mababa sa potassium. Ang medium-sized na mansanas ay may 195 mg ng potassium lamang. Kaya ligtas ito kahit sa mga pasyenteng kailangang magbawas ng potassium. Mayaman ito sa pectin na nakakatulong magpababa ng kolesterol at asukal sa dugo at nakakaiwas sa constipation. Dahil dito, nakakatulong ang mansanas na maibsan ang ibang komplikasyon sa CKD tulad ng alta presyon at diabetes. Bukod pa riyan, ang mansanas ay may vitamin C at mga polyphenols na anti-inflammatory. Ibig sabihin, pinapakalma nito ang pamamaga sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyon ng fiber at antioxidants sa mansanas ay maaaring pagandahin ang kidney function mismo dahil mas mababa ang level ng pamamaga na babawasan ang stress sa ating mga bato. Ang rekomendadong ligtas na dami ay isang katamtamang mansanas sa isang araw. Pwede itong kainin ng sariwa o ihalo sa oatmeal. Ngunit kahit ligtas ang mansanas sa potassium, tandaan na may asukal pa rin ito. Kung kayo ay may diabetes, isali pa rin ito sa kabuuang bilang ng carbs sa inyong meal plan. Hugasan din ng mabuti o balatan ang mansanas para maiwasan ang pesticide residues. Ngayon, ang susunod na prutas na tumutulong sa glomerular filtration rate at daloy ng dugo sa kidney. Prutas number 2, blueberries. Susunod ay ang blueberries. Maliliit man ang mga ito, napakalaking tulong naman ang naibibigay sa kalusugan ng kidney. Ang blueberries ay isa sa mga pinakamayamang prutas sa antioxidants, partikular na ang anthocyanins. Ito ang nagbibigay ng kulay bughaw-ubeng pigment sa kanila. Dahil dito, nakakatulong ang blueberries na mabawasan ang pamamaga at oxidative stress sa mga kidney at buong katawan. Sa katunayan, may scientific study na nagsasabing ang pagkaing may blueberries ay nagpahusay ng kidney function sa mga hayop na may kondisyon katulad ng CKD. Bumuti ang kanilang glomerular filtration rate o GFR at daloy ng dugo sa kidney matapos ang blueberry-rich diet. Ibig sabihin, pinoprotektahan talaga ng blueberries ang mga bato laban sa pamamaga at pagkasira. Bukod sa anthocyanins, may vitamin C at manganese din ang blueberries na mabuti para sa buto at balat. At heto ang magandang balita,
Napakababa ng potassium ng blueberries. Ang untasang blueberries ay 114 mg lang ang potassium, kaya safe na safe ito. Pwede ninyong kainin ang kalahating tasa ng blueberries araw-araw bilang merienda o ihalo sa yogurt. Dahil rin mababa sa asukal ang blueberries kung hindi sosobrahan ang kain, ito'y angkop sa mga pasyenteng may diabetes at CKD. Heto pa, ang blueberries ay karaniwang ligtas sa lahat ng antas ng CKD, kahit sa mga nakadialysis, kaya wala masyadong babala dito. Subalit kung kayo ay nakamedication na blood thinner, tulad ng warfarin, makipag-ugnayan sa doktor. May mga ulat na ang sobrang intake ng ilang berry juices ay posibleng makialam sa bisa ng gamot, kaya laging moderation pa rin ang susi. Para sa karamihan, ang blueberries ay kidney-friendly superfood na pwede nyong regular na isama sa inyong dieta. Dahil mahirap hanapin ang blueberries sa Pilipinas, naglagay na lang kami ng link sa ibaba para makabili kayo ng blueberries juice. Uminom lang ng kalahating baso sa isang araw at magpapasalamat na ang iyong kidney. Ngayon, ang susunod na prutas ay sikat na nakapagpapabuti ng paggana ng kidney. Pero bago tayo magpatuloy, may saglit lang akong tanong. Nakasubscribe ka na ba? Kung wala pa, paklik na po ng subscribe button para mas masaya. Prutas number 3. Strawberries. Kilala ang pulang prutas na ito na may tamis-asim na lasa at ito'y puno rin ng nutrisyon. Ang strawberries ay may dalawang uri ng phenols, ang anthocyanins at elagitanins, na ayon sa pag-aaral ay nakapagpapabuti ng paggana ng kidney. Ang mga compound na ito ay tumutulong mag-repair ng mga nasirang cells at bawasan ang oxidative damage sa kidney. Dagdag pa, hitik ang strawberries sa antioxidants at vitamin C na panlaban sa free radicals sa katawan. May taglay ding manganese, folate at fiber ang strawberries na mahalaga para sa kabuuang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong sa magandang pagtunaw at pag-alis ng dumi, kaya nababawasan ang lason na kailangang iproseso ng inyong kidney. Dahil dito, masasabing detox friend natin ang strawberry. Tinutulungan nitong linisin ang katawan sa natural na paraan. Sa dami naman, na pirasong katamtamang laki na strawberries sa isang araw ay sapat na para makuha ang benepisyo nito. Ngunit ang strawberries ay may moderate na daming potassium. Mga 2-3 mg ang potassium sa untasang strawberries. Ibig sabihin, hindi ito kasing baba ng mansanas o blueberry, pero katamtaman pa rin. Kung maaga pa ang yugto ng CKD ninyo o nasa stage 1 hanggang 3, ay karaniwang okay ang strawberries. Ngunit kung nasa stage 4 hanggang 5 CKD na kayo at may striktong potassium limit, mas mabuting limitahan ang pagkain nito. Halimbawa, 2 piraso na lamang. O tanungin ang iyong doktor para sigurado. Bantayan din ang asukal. Huwag lagyan ng maraming condensed milk o asukal ang strawberries kung gagawing dessert upang manatiling healthy. Ang susunod na prutas ay parang magic dahil nakakaiwas ka sa UTI at nagpapababa rin ng protein sa iyong ihi. Prutas sa number 4. Cranberries. Ang cranberry ay hindi man karaniwang prutas sa hapagkainan ng Pinoy, pero napakahalaga nitong banggitin dahil sa benepisyo nito sa kidney at sa daanan ng ihi o urinary tract. Ang cranberries ay loaded sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Ibig sabihin, may mga sangkap ito na nakakapigil sa pamamaga at sa pagdami ng bakterya. Kilala ang cranberry sa pag-iwas sa urinary tract infection, UTI. May taglay itong compounds na proanthocyanidins na pumipigil sa bakterya na dumikit sa dingding ng pantog at urethra. Dahil ang mga may CKD ay mas madalas may-UTI o mas delikado kapag nagka-UTI, malaking tulong ang cranberry para maiwasan ang impeksyon sa ihi na posibleng umakyat at makasama sa bato. Mababa rin sa potassium ang cranberries, kaya't ligtas ito sa kidney. Maaari itong kainin ng sariwa bagamat maasim o inumin bilang 100% cranberry juice, unsweetened, sa maliit na takal. Pro tip: kung ayaw ninyo ng asim, maaaring ihalo ang dalisay na cranberry juice sa tubig at kaunting kalamansi para sa lasang kakayang inumin araw-araw. Ang kalahating tasa ng cranberries o 120 ml na cranberry juice ay sapat na serving sa isang araw para makuha ang benepisyo.
May mga pag-aaral din na nagsasabing ang cranberry ay nakakatulong sa mga may CKD upang bumaba ang protein sa ihi at mabawasan ang oxidative stress sa kidney. Patuloy itong pinag-aaralan ng siyensa, pero magandang indikasyon ito ng benepisyo sa kidney. Pero babala, kung umiinom kayo ng gamot na warfarin, blood thinner, ipaalam sa doktor kung balak magsimula ng regular na cranberry juice. May ilang ulat na posibleng tumaas ang epekto ng warfarin kasabay ng maraming cranberry. At para sa cranberry juice, siguraduhing unsweetened ang bibilhin dahil ang mga regular na juice sa merkado ay puno ng asukal na di natin nais. Sa mga nagdialysis, ligtas pa rin ang cranberry juice bilang pampalasa ng tubig o panangga sa UTI dahil mababa sa potassium at phosphorus ito. Naglagay din kami ng link ng unsweetened cranberry juice para mas madali kayo makabili. Ngayon, ang susunod na prutas ay nagpapababa ng blood urea nitrogen o BUN at creatinine sa dugo. Prutas number 5, ubas o grapes. Ang ubas, puti man o pula, ay napakasustansyang prutas din para sa may CKD. Mas mainam ang pula o lila na ubas, red or black grapes dahil sa taglay nitong resveratrol, isang uri ng antioxidant na nasa balat ng ubas. Ang resveratrol ay kilalang mabuti sa puso at nagbibigay proteksyon sa mga daluyan ng dugo. Sa mga pag-aaral, ang resveratrol ay nakitang may potensyal na pababain ang blood urea nitrogen, BUN at creatinine sa dugo at bahagyang pataasin ang GFR, glomerular filtration rate. Ito yung mga sukat ng kidney function. Ibig sabihin, maaaring makatulong ang compound na ito sa pagbuti ng takbo ng kidney at pag-filter ng mga dumi. Bukod dyan, ang ubas ay mayamang mapagkukunan ng vitamin C at K. Ang kakulangan sa VATT, C at K ay naiuugnay sa sakit sa kidney, kaya makatutulong ang ubas para matugunan ito. May B vitamins din ang ubas na mahalaga sa metabolism at enerhiya. Ang fiber sa ubas ay isa pang plus. Tumutulong ito sa panunaw at maaring magpababa ng kolesterol. Tandaan na maraming may CKD ang may mataas na panganib sa sakit sa puso, kaya ang mga prutas tulad ng ubas na mabuti sa puso ay doble ang pakinabang. Sa potassium, katamtaman ang level sa ubas. Ang isang tasang ubas ay may 288 mg na potassium. Kaya't kung kailangan mong limitahan ang potassium, sukatin ang dami. Ang isang tipik na ubas, mga 20 piraso o humigit kumulang kalahating tasa, ay isang magandang daily serving. Pwede itong gawing merienda o ihalo sa fruit salad na pang CKD diet. Pero babala, dahil medyo mataas ang natural na asukal ng ubas, ang mga may diabetes ay dapat tantiyahin ang porsyon nito. Iwasang kumain ng isang buong malaking bungkos sa isang upuan. Kung kayo ay nagkokontrol ng potassium, tandaan na mas magandang alternatibo ang ubas kaysa sa ibang prutas na mataas sa potassium tulad ng saging o kahel. Subalit, sa sobrang late stage CKD o dialysis, maaaring payuhan kayo na 10 piraso lang ng ubas ang kainin kada araw. Muli, laging i-personalize base sa payo ng doktor. Ang sunod na prutas ay hindi lang kidney friendly. Tumutulong din ito sa pagpapatunaw ng mga kidney stones. Prutas number 6, pinya, pineapple. Ang tropical na pinya ay hindi lang basta pampalamig sa tag-init. Ito'y kidney friendly din. Isa ito sa mga prutas na mababa sa potassium. Ang isang tasa ng pinya chunks ay may 180 mg potassium lang at mababa rin sa phosphorus. Kaya madalas na sinasama ito sa meal plan ng mga may sakit sa kidney. Pero higit pa doon, ang pinya ay may taglay na bromelain, isang enzyme na galing sa halaman na may anti-inflammatory na katangian. Nakakatulong ang bromelain na bawasan ang pamamaga at swelling sa katawan. At may ilang pag-aaral na nagsasabing maaari nitong matunaw o paliitin ang mga kidney stones sa katawan. Bagamat kailangan pa ng mas masusing pananaliksik, interesante na ang bromelain ay ginagamit din minsan bilang bahagi ng paggamot sa bato sa apdo at iba pang kondisyon dahil sa kakayahan nitong mag-breakdown ng protina. Sa madaling salita, posibleng makatulong ang pinya sa pag-iwas sa pagbuo ng bato o kidney stones at pampababa ng blood pressure din.
dahil kadalasan ang mga may CKD ay hirap kontrolin ang BP. Siyempre, hindi magpapahuli ang vitamin C. Hitik ang pinya sa vitamina C na pampalakas ng immune system. Importante ito dahil ang mga may CKD ay mas madaling kapitan ng impeksyon. Mayaman din ang pinya sa fiber na maganda sa panunaw at nakakatulong magpanatili ng healthy weight. Mahalaga sa CKD na iwasan ang sobrang timbang. Para sa ligtas na portion, isang hiwa ng sariwang pinya ang pwedeng kainin sa maghapon. Maaari itong gawing dessert o ihalo sa ulam. Bagaman mababa sa potassium ang pinya, ito ay mataas sa natural na asukal. Kung may diabetes kayo, kontroladong dami lamang ang kainin at huwag na huwag yung mga nakakan na pinya sa syrup dahil puno iyon ng dagdag na asukal. Ang bromelain supplements ay di rin dapat inumin nang walang gabay ng doktor. Sapat na ang nakukuha sa sariwang pinya. At kung kayo ay may problema sa gastric reflux o acid, medyo maasim ang pinya kaya baka magdulot ng hyperacidity sa ilan. Uminom ng kaunting tubig matapos kumain ng pinya para mapawi ang asim sa tiyan. Overall, sa tamang dami, ang pinya ay refreshing at nakakabuti sa bato. Ang susunod naman na prutas ay nagbibigay ng proteksyon sa mga cells ng kidney laban sa oxidative damage. Prutas number 7, pakwan o watermelon. Ang pakwan ay paborito ng marami sa atin tuwing tag-init. Mabuti rin itong prutas para sa kalusugan ng kidney sa tamang paggamit. Una, ang pakwan ay halos puro tubig, mga 92% water. Kaya nakakatulong ito sa hydration o pag-hydrate ng katawan. Importante ang hydration sa may CKD, lalo na sa early stages. Dahil ang sapat na tubig ay tumutulong sa kidney na mailabas ang dumi. Parang natural na banlaw sa kidneys ang pag-inom at pagkain ng mga pagkaing mataas sa tubig. Pangalawa, bagaman ang karamihan sa melon tulad ng cantaloupe at honeydew ay mataas sa potassium, ang pakwan ay relatibong mababa ang potassium. Halimbawa, ang kalahating tasa ng pakwan ay may 85 mg na potassium lang na itinuturing na mababa. Kaya kung naghahanap kayo ng prutas na makatas pero hindi magpapasobra ng potassium, watermelon po ang sagot. Ang pakwan ay may taglay ding lycopene, isang powerful antioxidant na karaniwang nakikita rin sa kamatis. Ang lycopene ang nagbibigay ng pulang kulay sa pakwan at napatunayan na itong nakababawas ng pamamaga at maaaring makapagpababa ng peligro sa sakit sa puso at kanser. Sa konteksto ng CKD, ang lycopene ay protection sa mga cells ng kidney laban sa oxidative damage. Mayroon ding citrulline ang pakwan, isang amino acid na nakakatulong mag-relax ng daluyan ng dugo at makakapagpababa ng presyo ng dugo. Dahil ang high blood pressure ay nagpapabilis ng pagkasira ng kidney, malaking bagay ang pagkontrol dito. Kaya masasabi nating ang pakwan ay tumutulong sa detox sa pamamagitan ng pag-flush ng toxins dahil sa tubig at pagsuporta sa blood pressure control. Tungkol sa ligtas na dami, isang tasa o isang manipis na slice ng pakwan ay sapat na sa isang araw. Kung kayo ay may fluid restriction, karaniwan sa mga nasa dialysis o may edema, tandaan na ang pakwan ay bahagi ng fluid intake ninyo. Halimbawa, kung 1,000 ml lang ang allowed fluids sa inyo per day, ang isang cup ng pakwan, 240 ml tubig, ay kailangang ibawas doon. Para sa mga nasa advanced CKD o dialysis, limitahan ang pakwan sa kalahating tasang serving kung hindi man iwasan. Dahil bukod sa fluid content, may sugar din ito na maaring magpatalsik ng blood sugar kung sosobrahan. Iwasan din kainin ang pakwan kasabay ng maalat na pagkain, tulad ng asin na sausawan sa pakwan, dahil ang sobrang sodium plus maraming fluid ay hindi maganda sa may CKD. Ang tamang paraan ay kainin ang pakwan ng walang halong asin at bilang kapalit ng ibang fluid. Basta't nasa tama ang dami, ang pakwan ay isang masarap at nakakapreskong paraan para tulungan ang kidney na ma-detox. Ngayon, ang susunod na prutas ay tumutulong din para gout na may problema sa kidney. Prutas number 8, cherries. Ang seresa o cherries ay maliit na bilog na prutas na karaniwang kulay pula o madilim. Bagaman hindi karaniwang tanim sa Pilipinas, mabibili ito bilang imported na prutas.
Ang cherries ay hitik sa antioxidants at anti-inflammatory compounds din, katulad ng berries. Mayaman ito sa vitamin C at fiber, at ang kombinasyong ito ay nakatutulong sa kalusugan ng kidney. Sa katunayan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang regular na pagkain ng cherries ay nakapagpapababa ng mga markers ng pamamaga sa katawan. Isang espesyal na benepisyo ng cherries, nakakatulong ito sa mga may gout o rayuma sa kasukasuan. Marami sa mga may CKD ay nakakaranas din ng gout dahil nahihirapan ang kidney na ilabas ang uric acid. Ang magandang balita, may pag-aaral na nagpapakita na ang pag-inom o pagkain ng cherry, halos isang tasang cherry sa loob ng 2 araw, ay nakaugnay sa 35% na pagbaba ng risk ng pag-atake ng gout sa mga pasyente. Ibig sabihin, maaaring mapababa ng cherries ang uric acid o ang inflammation na sanhi ng gout flares. Dahil dito, hitting 2 birds with 1 stone kumbaga. Naalagaan mo na ang kidney, naiwasan mo pa ang gout flare-ups. Ang cherries ay may moderate na dami ng potassium, mga 170 mg sa kalahating tasa ng cherry. Itinuturing pa rin itong mababa hanggang katamtaman. Kaya sa tamang dami ay okay sa CKD diet. Mga 10 piraso ng sariwang seresa ang maaaring kainin sa isang araw. Maaari rin ang unsweetened cherry juice, tart cherry juice. Kung hindi available ang fresh, tandaan lamang na piliin ang natural at hindi candied o yung nakasirop na cherries, tulad ng maraschino cherries sa dessert, dahil napakataas ng asukal nun. Kaya naglagay din kami ng link sa description para dito. Ngunit babala, kung mataas ang potassium ninyo sa dugo at nirarasyon ng doktor ang prutas, maaaring kailangang bilangin ang cherry sa kabuuang allowance. Halimbawa, kung allowed kayo ng 2 servings of fruit a day at low potassium diet, pwede na ang 1 serving ay kalahating cup ng cherries at yung isa ay mansanas o iba pa. Huwag ding pagsabayin ang cherry juice at iba pang matamis na inumin. Baka tumaas masyado ang blood sugar. Mas mainam kainin ang buong prutas kaysa inumin ang juice para sa fiber. At sa mga may CKD na sobrang baba ng urine output, iwasan ang sobrang fluids kasama ng cherries upang hindi sumobra sa fluid limit. Generally, ligtas at mabisa ang cherries para sa pangangalaga ng bato at kasukasuan kung susundin ang tamang gabay. Ang susunod na prutas ay lumalaban sa mga kidney stones at may sangkap din pampaiwas ng kanser. Prutas number 9. Citrus tulad ng lemon at calamansi. Sa ika-9, hindi maaaring mawala ang mga citrus fruits tulad ng lemon, dayap at lokal na kalamansi. Bagaman ang kalamansi ay mas maliit at mas maasim pa sa lemon, pareho silang may taglay na citric acid at vitamin C na kapakipakinabang sa ating kidney. Ang vitamin C ay mahalaga dahil pinapahusay nito ang immune system at antioxidant din ito. Nakakatulong protektahan ang mga cells ng kidney. Pero ang pinaka-special na ambag ng citrus sa kidney health ay ang citrate. Ang citrate na mula sa citric acid ay tumutulong pigilan ang formasyon ng kidney stones. Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng diluted lemon juice araw-araw ay maaaring pababain ang risk ng pagbuo ng kidney stones. Ito'y dahil ang citrate ay kumakapit sa calcium sa ihi at hinahadlangan itong bumuo ng calcium oxalate stones, ang pinakakaraniwang uri ng bato sa bato. Mababa rin sa potassium ang lemon at kalamansi. Halimbawa, ang isang buong lemon ay may 80 mg potassium lamang. Halos wala ito kumpara sa mga prutas na saging. Kaya naman ang pagpisil ng lemon o kalamansi sa tubig ay isang paraan para magkaroon ng flavorful drink na mababa sa potassium. Sa mga pasyenteng hirap uminom ng plain water, mas nagiging masarap ang tubig kung lalagyan ng konting lemon. Nakakatulong na, nakaka-hydrate pa. Marami ring flavonoids sa balat at katas ng citrus tulad ng hesperidin at limonen na may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Bonus na ito para sa kabuuang kalusugan. Paano ito ikokonsumo? Maaaring simulan ang umaga sa pag-inom ng maligamgam na tubig na may kalahating lemon. Pwede ring gamitin ang kalamansi sa pagkain bilang panimpla imbes na asin. Halimbawa, sa isda o salad, lagyan ng kalamansi para sa lasa. Tandaan lamang na dapat huwag masyadong matapang ang inom. I-dilute palagi ang pure lemon
sa tubig para hindi masakit sa sikmura at para protektado ang enamel ng ngipin. May mga babala rin. Kung kayo ay may severe CKD na may potassium restriction, ang lemon at kalamansi ay ligtas pa rin karaniwan. Pero kung kayo ay may ulcer o acid reflux, hinay-hinay sa citrus dahil baka mag-trigger ng tiyan. Uminom ng citrus water pagkatapos kumain, hindi sa empty stomach kung sensitibo ang sikmura. Higit sa lahat, huwag iasa sa lemon ang pagpapagaling ng kidney. May mga fad na lemon detox kuno na hindi totoo. Ang lemon water ay suplemento lamang sa healthy diet at hindi kapalit ng gamot o tamang pagkain. At ang huling prutas ay hindi lang para sa kidney, nakakabuti rin ito sa puso. Prutas number 10, avocado. Avocado. Ang avocado ay isang natatanging prutas. Puno kasi ito ng healthy fats at halos hindi matamis. Madalas itong itinuring na superfood dahil sa taglay na monounsaturated fats, mainam para sa puso, magnesium at fiber. Sa mga may CKD, mahalaga ang healthy fats para sa calories at para mapangalagaan ang puso dahil ang sakit sa puso ay kadalasang kasabay ng sakit sa kidney. Nakakatulong ang oleic acid sa avocado para pababain ang LDL o bad cholesterol. May taglay din itong potassium na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure. Ngunit narito ang catch, sobrang taas ng potassium ng avocado mismo. Ang isang katamtamang avocado ay may halos 975 mg ng potassium. Halos kalahati na ng pang-arawang limitasyon ng isang pasyenteng may sakit sa kidney. Kaya bagamat napakasustansya ng avocado, kailangan ilimit ng husto kung kayo ay may CKD, lalo na sa advanced stages. Kung maayos pa ang potassium levels ninyo, maaring kumain ng avocado sa napakaliit na bahagi lamang. Halimbawa, 2 kutsara ng avocado sa isang araw. Tinatayang 200 mg potassium na yon. Ito ay pwedeng ihalo sa salad o ipalaman sa wheat bread para makuha ang good fats nang hindi sobra ang potassium. Sa ganoong kaliit na bahagi, makakakuha pa rin kayo ng benepisyo tulad ng vitamins at minerals nang hindi nare-risk ang potassium overload. Pero kung kayo ay nakadialysis o may mahigpit na potassium restriction, pinapayuhan na iwasan na ang avocado. Maraming alternatibong prutas na mas mababa ang potassium tulad ng nabanggit natin, mansanas, ubas, pinya na pwedeng pagkunan ng sustansya. Huwag ding kalimutan na mataas sa calories ang avocado. Oo, healthy fat. Kung limitado ang calories ninyo kada araw, baka masyado itong mabigat kung isasama palagi. Sa madaling sabi, konti lang kung talagang gusto ang prinsipyo sa prutas na ito. At kung medyo mataas na ang potassium sa recent blood test mo, umiwas na muna ng tuluyan. Ang avocado ang perfect example ng prutas na masustansya pero hindi akma sa may sakit sa kidney dahil sa potassium content nito. Kaya dapat laging magtanong muna sa inyong doktor bago ito isali sa diet. Hayan, naisa-isa na natin ang top 10 prutas na makatutulong na i-detox ang ating kidneys at pabagalin ang paglala ng CKD. Upang buod na maalala natin, number 1, mansanas. Mababa sa potassium. May pectin fiber na pampababa ng kolesterol at anti-inflammatory. Safe araw-araw kahit sa mahigpit na diet. Number 2, blueberries. Loaded sa anthocyanin, panlaban sa oxidative stress at pamamaga. Napakababa ng potassium. Number 3, strawberries. May phenols, anthocyanin, L-gitanin na sinusuportahan ang kidney function. Good source of vitamin C. Number 4, cranberries. Antibacterial, iniwasan ang UTI. Nakakatulong sa detox dahil pinipigilan ang impeksyon sa daanan ng ihi. Number 5, ubas. May resveratrol na proteksyon sa puso't bato plus vitamin C at K. Katamtaman ang potassium. Number 6, pinya. Low potassium, may bromelain na anti-inflammatory at posibleng pantunaw ng kidney stones. Number 7, pakwan, pampahydrate, low potassium, may lycopene at citrulline para sa blood pressure. Number 8, cereza o cherries, anti-inflammatory, nakakabawas ng gout attacks, good fiber source. Number 9, citrus, high vitamin C, may citrate na panlaban sa stones,
low potassium din. Number 10. Avocado. Nutrient dense pero limitado dahil sa napakataas na potassium. Dapat iwasan kung advanced CKD. Tandaan, hindi porket healthy ang mga prutas na ito ay pwede nang kumain ng walang sukat. Portion control pa rin ang susi. Karamihan ay kalahating tasa o isang maliit na piraso kada araw ang rekomendado. Sa CKD, mahalagang bantayan ang potassium, phosphorus at fluid sa kabuuang dieta, hindi lang sa prutas. Halimbawa, kung kakain kayo ng medyo mataas na potassium na prutas, tulad ng pakwan o ubas, maaring kailangan ibalanse sa araw na yon na ang gulay ninyo ay yung mababa sa potassium. At iwas muna sa mga high potassium na pagkain, gaya ng kamatis o patatas, sa parehong araw. Balanseng pagtanaw po dapat. Isang prutas din ang dapat iwasang-iwasan ng may CKD ay ang star fruit, balimbing. Hindi ito kasama sa top 10 dahil masama ito sa CKD. Pero mahalagang banggitin. Ang balimbing ay may taglay na neurotoxin na hindi kayang salain ng may sakit na kidney at maaari itong magdulot ng kumbulsyon at matinding epekto sa utak kapag kinain ng CKD patient. Kaya bawal na bawal ang balimbing sa diet ninyo kung may kidney problem kayo. Kahit kaunti, delikado. Idagdag pa riyan, dapat ding mag-ingat sa mga prutas na tuyo, dried fruits, tulad ng pasas, dried mango, etc. Dahil siksik ang mga iyon sa potassium at phosphorus at asukal. Ang saging, orange, pinatuyong prutas, at iba pang nabanggit sa high potassium list ay hindi naman bawal sa lahat ng CKD. Pero sa mga advanced stage kailangan talaga nililimitahan o iniiwasan. Kapag maaga pa ang CKD at kontrolado ang inyong potassium sa dugo, maaaring makakain pa ng kaunting saging o orange paminsan-minsan, pero sa gabay lamang ng doktor at kadalasan kapalit ng ibang prutas sa araw na yon. Sa pangkalahatan, ang mga prutas ay bahagi ng isang malusog na dieta para sa kidney. Sabi nga ng National Kidney Foundation, ang pagkain ng masustansyang mga pagkaing mababa sa asin at tamang dami ng minerals ay nakakatulong pabagalin ang paglala ng kidney disease. Ang mga prutas na tinalakay natin ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng iba't ibang bitamina at sangkap na proteksyon ng kidney. May panlaban sa pamamaga, sa impeksyon, sa bato sa kidney at sa komplikasyon gaya ng sakit sa puso. Pero huwag kalilimutan, walang iisang prutas o pagkain ang makakagamot sa CKD. Kailangan pa rin ng komprehensibong approach, tamang gamot, kontrol sa blood pressure at blood sugar, sapat na ehersisyo at regular na check-up. Ang mga prutas na ito ay kaagapay ninyo, hindi kapalit sa inyong gamutan. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman sa video na ito. Ang pangangalaga sa kidney ay panghabambuhay na tungkulin. At sa tulong ng tamang pagkain tulad ng mga prutas na ito, maaari nating mapabagal ang takbo ng CKD at mapanatiling masigla ang katawan. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa personalisadong payo. Huwag mahiyang magtanong at alamin ang mga pagkain na angkop sa inyong kondisyon. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like at share ninyo na rin para mas marami pang makaalam kung paano aalagaan ang kidneys. Mag-ingat po kayo at sana'y manatiling malusog ang inyong mga kidney.